Pag-usapan yung mga ugali na nakita natin na na lumitaw. Opo. Maganda yan, Kong, ha? Sapagkat naging matagal yung parang series ito eh. Oho. Ang pagdinig ng Quadcom parang telenovela. Ay, pero teka lang, Kong, bago natin ituloy yan, yung punto na yan, ang dami hong nagko-comment sa atin itong mga nakalipas na araw doon sa nabanggit ninyo na may tsansa daw ba talaga, Jen Nelson? May tsansa ba talaga at posible ba talagang mangyaring maimbitahan nyo sa ganang mamamayan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Tatanungin ni Kong Dante Marcoleta? Eh sabi ko, pag dumating ho si Kong sa ating palatuntunan, Pagka nandito yun, siguradong papayag din. Ayun, oo. Kasi meron siyang sinabi sa akin, naalala ko yun. Opo. Halos 2 beses niya sinabi. Aba, oho. Kung sakasakali kanyang meron akong may tutulong sa'yo. Okay. Kahit ano. Basta kaya ko. Opo. Ay, pasabihan mo lang ako. Aba, oho. Sa Quadcom may 14 na oras siyang upo dun eh. Opo, oho. Tayo naman isang Oras kalahati lang. oras siguro kahit 30 minutes lang naman. Ay, naku, napakalaking bagay po sasabihin yan. natin, Mr. President, kami naman po ay hindi po kagaya ng Quadcom na mapagsamantala. Ano? Isip-isipin po ninyo, alam naman po nila yung kalagayan ninyo na nasa advanced na age na po kayo. Opo. Hindi lamang kayo po'y pinaligiran ng mga taong kinasusuklaman po ninyo. Abay, ihilang ang pahinga, Mr. President. Kami po hindi namin gagawin sa inyo. Ayun, oho. Sapagkat ang kaibahan po namin, kami po'y considerate. Ayun. Ano? Itagalog mo nga yung considerate. Anong tawag doon? Ikaw naman ay considerate lang. Considerate. Yan, itagalog mo yung considerate. Mapagkonsidera. Di ba? Sa mismo parang maalalahanin, parang ganun Hindi, ko eh. malayo malalahanin. Hindi ba? Kasi Yung kinukonsider considerate, yung palagi mong inaalala yung kapakanan ng tao. nung kapwa mo, di ba? Nung ganun, Oo. Basta yun, okay? Opo. Ngayon, dahil nga po sa gusto naming palabasin, ang kaibahan kung paano po tayo magdala, di ba, ng kapwa-tao, pakikisama. Sa 1.5 hours po naming pagtatanghal dito, payag po ba kayo kahit po yung 30 minutes iukol nyo naman po sa amin. Oho, yun ang sinasabi. Yun ang hinihintay ng ating mga followers, Kong. Oho. Palagay ako, 99%. Ayan. Oh. Papayag sa dyan. Maniwala ka. 99%, Kong, ha? Kaya lang, baka pumunta lahat ng mga tao rito, baka wala tayong ano rito dyan. Alam mo naman. Hindi po. Ako na hong bahala sa seguridad. Talaga? Oho. Sabi mo kapos na kapos ka eh. Paano mo pangangatwira? Kapos lang ho tayo sa pangangailangan ko, pero sa seguridad alam mo naman ang seguridad mangangailangan ka ng tao na talagang titingin sa kaligtasan ng pangalawang Pangulo. Alam nga naman puro laway na lang ang gagamit. Kailangan meron kang sapat na wherewithal, sabi nga nila. Meron tayo yan, Kong. Andiyan lang ang ating humaba yung ating pinag-uusapan. Wala pa tayong natatalangan. Dahil po dyan, mga kabayan, sa isang araw, basta ho, magantabay lamang kayo. Yung mga nag-message sa atin, nagte-text, kung talagang totoo nga ba yun, abangan po natin. Basta yun po ang nabanggit ng Kong Dante ukol dyan sa plano. Na makasama sa himpilan na kung pwede naman ko, hindi naman kahit Zoom, siguro pwede na rin. Hindi ba maganda yung nandito siya? Talaga, sige. Bakit naman Zoom naman ang Sige. Okay, kung nandito lang sa Maynila, Opo. mahirap naman na sa 30 minutes lang papupuntahin natin dito ang Pangulo, ay hindi na tayo considerate noon. Ayun. Pero halimbawa, nandito siya at meron siyang konting panahon. Halimbawa, 2 araw siya nandito, nagkataon na Biyernes naman yun. Halimbawa, malapit-lapit uuwi lang. siya ng Sabado. Ayun ang akmang-akma na pagkakataon na maimbita natin siya. Sige. Di ba? Stand by all units. Yun ang gusto ko sabihin. Stand by all units. Nelson at Kong, marami kasing nakapansin meron daw mga bastos. Pag kung ang pag-uusapan pag-uugali, doon daw sa mga miyembro at mga opisyalis ng Quadcom, ano ba yun? Parang 3 katangian yun, Kong, no? Meron isa yung bastos, Yung kabaligtaran ng bastos. di mabait.
Magalang. Magalang. Ano ba Yun. naman? Alam niyo kayo, Pag Nelson. magalang, taga Pampanga yan. No? Pagka nagdi-discuss tayo, kailangan mabilis kayo. Kasi Yun, gusto kong ipatranslate ka gali. Kasi gusto ko yung yung pangunawa talaga. Opo. Kasi layman tayo eh. Sa ganang Kung mamamayan alam tayo natin kung... medyo napa-English ng konti, kailangan ma-translate natin kagad. Opo, yan. Oo. Ayoko yung maisip nila na kung ano-ano pinagsasabi ng mga kailangan itagalog mo. Oho. Eh, kasi O may kami... magalang, ano pa? Yan. Merong bastos, magalang. Ano pa ba yung pangatlo? Nelson? Pikon. Tangian? Pikon. Oo, mainitin ulo. Mainit ulo. May napikon eh. Oo. Oo nga. Oo. May uminit ang ulo eh, mga ganyan. Meron naman Pag isa pikon ka, mainit ang ulo mo eh. Palagi. Yung naturalesa mo yun. naturalesa. Pikunin talaga. Meron Pikunin talagang ka ganun. talaga dahil Oho. mainit ang dugo mo. Oh. O ngayon mga discussion, tigilan na natin. Hindi, meron kasi talagang mga tao kong na minsan nakakaasar eh. Madaling makapikon. Di ba? Pinuprovoke hindi. kasi yung tao. Meron talaga Namimikon, pikon. namimikon. Iba Oo. naman yun, ikaw nang naaasar eh. Ang Opo. sinasabi natin, yung naging kaganapan na maraming pagdinig, Oo. madidescribe mo sa iba't ibang mga katangian, yung mga tao Oho. na naging bida at kontrabida doon sa mga pagdinig na yon. Ayun. Di ba? So tatlo yon. Bastos, Apat. magalang, pikon. Ano yung pang-apat kong? Ano yung sinabi mo? Bastos, magalang, at pikon. Yung high blood. High blood. Iba yung pikon at saka high Mainitin ulo. magpinsang buo yun eh. Eye blood, sabi sa Kapampangan po kasi eye blood po tawag. Oo. Oh. Teka lang, doon ba sa mga miyembro at opisyalis ng Quadcom, may makikita ba yung mga apat na pag-uugali na yun ko? Talagay ko. Oho. Pagsikapan natin. O sige nga po, Si unahin Nelson natin dyan yung... magaling. Nelson, I-analyze ikaw. natin, no? I-analyze. Sige, tingnan mo yung avatar mo, Nelson. Kung yung pagiging magalang muna ko, doon tayo sa positibo muna. Yung magalang. Oh, magalang. Isa lang ang aking ano. Isa lang ang pwede kong mapuntirya. Magalang, oo. Oo. Taga Pampanga siguro yan. Oo. Kasi magalang Pampanga. Hindi. Oo. Taga Mindanao siya. At taga Mindanao. Pero siya lamang ang kinakitaan ko ng paggalang. Kung taga Mindanao, Ano to? Batang Adjong. Adjong. Hindi. Si Alonto Adjong, di ba yun? Hindi. Di ba? Meron pa? Hindi. Oho. Pangulo Duterte. Yun. Si Pangulo Duterte. Bakit ka mo? Oho. Nakita mo ba sa bawat tanong sa kanya? Okay. Sir, kanya. Oo nga. Madam, sabi niya. Oho. Hindi na alis sa kanya yung mga salita na yun. Kahit na buwisit na siya. Kahit na pwede niya nang balibagin ng microphone yung isa. Pero sinasabi pa rin niya, Oho. Sir, ha? Pasensya na po kayo, Your Honor. Oho. Tapos nung kamuntik nang magbalibag, alam mo ang ginawa niya? Pasensya na po kayo. Ayun nga. Ayun. Meron ba sa kanila humingi ng pasensya, Jen? Parang wala ako sa kabuuan ng 14 na oras, wala akong maalala. Diyan mo makikita Oho. kung ano ang pagkatao ng dating Pangulo. Kaya kung ang pinag-uusapan natin, mga katangian, kaugalian na nakita natin mismo, Oho. ugaling Pilipino, kung ang pinag-uusapan ay yung paggalang, ito'y nakita ko sa katauhan ng dating Pangulong Duterte. Ganun ba? Ikaw ay nasa very stressful, nakaupo. Oho. 13, 14 na oras, ihilang ang pahinga. Pinagtulong-tulungan. Opo. Ha? Pero magalang pa rin. Pinipinta pa Meron naman. pa nga isang tanong eh. Oo. Di, nakalimutan ko siya, nagtatanong na yun eh. Bakit po ang dami pong napatay? Ang dami po yung inutusan na pumatay. Ang dami po nakalista na talaga pong napatay. Bakit po? Ba't wala man po kahit isa na kaso na naipay laban po sa inyo, Mr. President? Ayun na nga. Alam mo yung sagot niya? Oho. Nakaganon pa yung kamay niya. Oho. Ewan ko po sa inyo, sir. Kanya. Kayo po dapat sumagot ng tanong niyo. Oho. Isip-isipin mo yung napaka-impertinenting tanong na yun. Oho. Oo nga no. Impertinente yung tanong na yun eh. Sa hukuman. Pero nakuha pa niyang, Oo. ewan ko sa iyo, sir. Kayo na po ang makakasagot. Kayo lang po makakasagot niya. Oho. Namumupo pa siya. Napansin niyo ba? Opo. Oh.
Samantalang ipinipinta nila sa isip ng tao kung ang dating Pangulo ay palamura, di ba? Ay nakita na natin kumbaga sa sine. Oo. Kumbaga sa Netflix na series din. Opo. Maraming pagkakataon makikita mo kung consistent ang paggalang. Di ba? Oh. Unang-una pumunta siya ron. Okay. Oho. Una sinabi niya, ayoko na po sana eh. Di ba? Nauna siyang nagsulat, ayaw na eh. Nagbago ang isip, siguro sabi niya, kailangan ipakita ko yung aking buong pusong paggalang rito sa mga taong ito. Kahit na ako'y ginaganito nila, ipakikita ko pa rin na harap ako sa kanila. Yun ang unang-una na batayan ng paggalang din. Pumunta siya, Oho. di ba? Tumugon sa imbitasyon. Ano yung kabaligtaran naman ng kawalan ng paggalang? Ay di sabi nyo, ang pagiging bastos. Oo. Masakit yan. O, ikaw naman ang gumawa ng... Oo. Yung kabastusan naman. Oh, sino naman yun? Nako, sino nga bang matuturing nating medyo may kabastusan doon? Ikaw, Nelson, baka may maalala ka. Parang yung, siyempre, alimbawa, may matanda, di ba? Kausap mo matanda, dapat medyo magalang ka, di ba? Oo. So marami doon dyan eh. Kausap nila si dating Pangulong Duterte. Pero hindi dapat, di ba? Bilang una, dating Pangulo, at meron ding katandaan siya, dapat magalang mong kakausapin. Eh, sino nga? Ang nakita kong isa doon na hindi gumalang sa matanda at sa dating Pangulo, si dating Senador Antonio Trillanes. Sa halip ka, inasar pa, Oo no? nga. Pinrubog pa nga ang dating Pangulo. Oo. Tsaka Wala. yung paraan ng pagtatanong niya. Wala ka na, sabi niya. Oo. Oo. O ano ngayon? Sabi mo, wala ka na, sabi niya doon. Oo. Ito yung dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Din. Oo. Kaya nga Nasa batas. Oo. Na kapag ka naging dating Pangulo, yung kaukulang paggalang, hindi mawawala. Totoo. Kaya may gwardiya yung dating presidente. Oho. May mga, Diba? may mga PSG. At saka ang balita ko nga, totoo ba? Ewan ko kung mayroon na ata nagmumove ngayon, ang PMA alumni ay parang balak siyang paalisin si Trillanes. Meron Problema. ata silang grupo, yung mga general, na mga nagsipagtapos ng PMA, parang gusto siyang i-expel sa Philippine Military Academy alumni. O, bahala sila dyan. Yan, hindi natin alam kung tutuloy nila yan. Sana mangyari nga, ano ha? Sana, hindi ko lang alam. Speaking of Trillanes pala, kung maisingit ko lang ha, totoo kaya itong nabalitaan natin? Di ba kasi pilit po na tumatanggi itong si dating Senador Sonny Trillanes na hindi siya nakikialam sa mga iniimbitahan dyan po sa Quadcom. Meron pong nakapagpadala sa atin ng impormasyon. Totoo ba ito na parang meron hong bahid ng katotohanan, October 26, dyan po sa Midas Hotel, Kong, Ang Midas Hotel, pag-aari ni Congressman si Saldico. Aldiga. Saldico. Yun, tama. Oo nga. Sabay pala may-ari niyan? Oo, dating partner sila dyan nila Kong Albi. Ngayon ay... Partner niya dati si dating Senador Manny Pacquiao ganun ba? at saka yung aking classmate sa Harvard, Oo. si Mayor Albi Benitez. Opo, oo. Pero parang nagkahiwa-hiwalay na. Ang may-ari na lang si Saldi na ng tama, oo. Congressman Saldico na siya yung ating chairman ng Appropriations Committee. Opo. May nakapagpadala sa atin ng impormasyon eh. Pero teka muna, bago mo ituloy yan. Oo. Lagyan lang natin ng timeline para maintindihan natin mga babayan. Oo. Una, sinabi natin, nakita si Trillanes doon mismo sa Quadcom, di ba? Sa Yung mga unang hearing, di ba? mga chairman's office. Oo. Oo. Nakita ko yun doon sa program ninyo eh. Ayun Opo, nga. oo. Nasa Guam ako noon eh. Ganun ho ba? Natatawa ko. Oo. Biglang tumapang itong mga bata ko. Ano kaya nakain? Ang una ko naisip, ano kaya ang nakain nila? Ay, tama kayo. Pagkatas, iniba ko yung sarili ko. Baka wala silang makain. Nakain. Yun na nga po. Alin kaya sa dalawa? Pero yun nga, bibiruin ko sana kayo. Di ba nung pag-uwi ko, tinext kita kagad? Yes. Jen, bakit bigla kayong tumapang? Ganun pala kung pag wala nakain, nag-hallucinate. Nag-hallucinate ko. Kasi ang sabi nila sa atin noon, nako yan katang isip nyo lang yan, di yan totoo. Hallucination nyo lang na si Trillanes na nakikialam dyan sa Quadcom. Oo.
Kaya lang, Dito pumutok yun eh. Yun na nga po, Kong. Oh, anong naging batayan nyo? Yun nga, mabuti nga, nabuksan natin ito eh. Ayun na nga. kasi dun sa mukhang- una ko, hindi ka naman makakalagpas sa una, CCTV ng Congress. Oo. May mga tao makakakita sa'yo. Kahit idinenay niya noon yan, Paano nyo nakuha yung Alam niyo naman tayo, CCTV? Kong. meron kaming, May mga, siyempre naman. may mga kaibigan tayo dyan sa Talagang may mga... connection pala kayo. May Ano? intelligence tayo eh. Oh, so, base sa CCTV, Oho. ano yung napatunayan doon? Mukhang siya ang nagbibigay ng mga command. Ganito, ganyan, Hindi, ganyan. sa CCTV, ano yung nakita doon? Ikuwento ninyo Na para... di mano'y pinupulong ni Ano di umano? Nakita na nga eh. Ano ginagawa niya? At nasaan siya? Anong oras? Anong araw? Yung mga ganun. Hindi muna namin sasagutin kong yan, ha? Dahil yan eh, sensitibo. Baka mapahamak yung ating ano eh. Pero, nung pumunta si Pangulong Duterte, parang inamin na niya dyan, di ba? Oho. Kasi personal napilitan siyang pumunta. Oho. Di ba? At sabi dati, hindi siya nakikialam kasi yung pag-uusapan niya ay sisipalaan niya. Yun nga. Ngayon, nainamin pala talaga siyang may koneksyon. Nung natanong siya, di ba? Oo, may Ay, ito connection. bago. Ito naman. Ayan ang pasabog mo ngayon. Oho. Dahil sa tayo nag-hallucinate. Sabi nga ni Executive Secretary, hallucination nyo lamang yan. Bunga. Siguro nga, nag-hallucinate siguro. Kasi ang sinasabi, dyan daw po sa Midas Hotel, October 26, sa pagitan po ng alas 10 ng gabi, May oras pa. hanggang alas 12 ng hating gabi, binibriefing daw ho ni dating Senador Sonny Trillanes, ito pong si Colonel Ruina Garma, Kong. Wala ba kayong CCTV na ipakikita na yung araw na yun pumasok yung dalawang katauhan na yun sa Midas Hotel? Yun ang... Para mapagtibay natin. Yun ang- Mahirap yung nag-aakusa tayo pero baka naman hindi. Baka nga po hindi. Ako naman siguro, Kong, nagsabi ko, baka nag-hallucinate lang siguro. Yun makapagbigay sa atin ng impormasyon. At nung sumunod na araw, meron pa siyang isang binibriefing daw eh. Na isang Hindi, huwag natin sabihin na nag-hallucinate yung ano. Ako po. Ako Kayo lang ang pero yung baka naman kumpleto sa pagkain yun. Baka nga po, yun Kaya ang balance sa atin tama ng impormasyon. Baka totoo yung sinabi niya sa'yo. Yun nga po. Hindi ko na, sa next time ko na babagitin kung sino yung pangalawang kanyang binibriefing. So, dalawang tao yung nagbigay ng impormasyon. October 26 at saka 27, Midas Hotel, pagitan po ng alas 10. Magkasunod na araw. Yes po, alas 10 ng gabi hanggang... Parehong oras, gano'n? Mga ganun daw po, nasa pagitan ng ganung oras, Kong. Siguro itatanong nila, ano namang masama? Bagay, wala nga siguro namang masama yan. Kung binibriefing na naman pala niya. Kung sino man na binibriefing niya doon. Sino nagsabing anong masama? Kasi yun yung tanong ng Yun ang ilang malimit vlogger na sa atin mga no? vlogger. Ano namang masama kung nagtuturo si Trillanes? Ano namang masama kung... Nandun siya sa hearing. sa hearing na yun. Hindi naman umaten doon, di ba? Lahat naman na niya, welcome dun. Ako nga niya, nandun din ako. Hindi lang ako nakikialam sa Hindi, noong hearing. October 27, 28 ba yan sinasabi? 26-27, Kong. Kailan ba nakakulong yung Garma? Kailan ba siya na... Pakicheck nga sa avatar. Kasi kung nakakulong siya, ibig sabihin, pinayagan siya ng leadership ng House of Representatives. May problema yon, di ba? Oo nga, no, kasi nakakontempt Tingnan niyo doon sa muna ano. kung anong araw na nakakulong, nakontempt siya eh. Oo. Kasama yung isang pulis na nakontempt. Opo. Matagal yung araw na yon kasi meron silang rekomendasyon na hindi 10 days, kung hindi kanya hanggang sa matapos yung pagdinig. Kaya alam ko, baka sakop ng araw na nakakulong siya at kung totoo na at merong nag-confirm na mapunta siya ron, so pinayagan siya. Paano siya mangyayari yun? Nasa pag-iingat ka Oo nga, no. ng House of Representatives, pagkatapos kinausap ka ng dating senador. Mula sa Quezon City, napunta ng Pasay. Kasi ang Midas nasa Pasay, Kong eh. Oo. Di ba? Ay, napakabigat ng implikasyon yan. Oo. Makikita mo na dyan ang sari-saring mga espekulasyon dyan. Oo. Ano naman ang kinalaman ng isang dating senador sa gawain ng Quadcom? Oo. Lalong-lalo na kung nakapiit yan, nakadetain. Opo. Siyempre, under the control ng House of Representatives. Bakit? Ano naman ang business niya?
para kausapin siya. Yun nga lang lagi tinatanong. Ano naman yung masama kung kausapin ng Italianos yan? So Napakasama. May masama palang Sapagkat- implikasyon yun, Kong. Sapagkat walang negosyo si Trillanes. Oho. Hindi siya parte ng Quadcom. Oh. Lalong-lalo na, si Trillanes, alam naman natin at umamin naman siya, isa siya sa kinasusuklaman ng dating Pangulo. Oho. At siya rin naman, suklam na suklam din sa ating Pangulo. Totoo. Isa siya doon sa mga bastos. Bakit kamo? Oo. Balikan natin Sinabi yung niya, usap yan. Duterte ka niya, di ba? Oho. Ikaw ba naman sabihan kita ng Subarjaga? Medyo offending Medyo talaga. magdaramdam Opo, ka oo. naman. Hindi, dating Pangulo po ito eh. Ayun. Oho. Meron pang isang bastos doon, yung Arlene Brosas. Duterte, sabi niya rin. Oo. Mr. Chair, sinabi po ni Duterte. Tsaka yung Franz Castro ko, ngayon yung tawagin presidente. Hindi, isa medyo na ano ko pa rin, Ganun ba? Yung dalawang nakita ko na diretso. Oho. Mr. Chair, dito po sinabi ni Duterte, mga ganun eh. Oho. Mundi 4-5 beses, ganun din yung Trillanes. Dito makikita mo ang kabastusan ng isang Pilipino. Kailangan ilitaw natin. Yun na nga. Para sa ganun makita natin, evaluate natin. Ano ba yung Quadcom? Sapagkat yung buong pangyayari, pati katangian ng mga tao na bumubuo ng Quadcom at lahat ng miyembro nito, na kinakailangan linawin natin sa liwanag ng mga pangyayari. Anong klase ba Oho. ang ipinakitang nilang mga katangian? Nako. Dalawa pala ang ating Oo. ano. Yun hong, sabi niya, high blood. Hindi, meron pa dun sa Pikon. Meron pa ba? Pikon at saka Pikon high muna blood. tayo. Sige. Pikon muna. Oh. Oh. Yung dating senadora, hindi ba sinabi ni Oho. dating Pangulong Duterte? Hindi ko... Hindi ko Kilala kilala eh. Ayun nga, oh. Di ba? Tapos, talagang obvious na napikon eh. Oho. Mr. Chair, sabi niya, hindi naman pwedeng hindi ako kilala niyan. Paano niya hindi ako kilala dito? Paano hindi ako makikilala? Palagi niya, ipakukulong kita. Delima, ipakukulong kita. Maski po kanya si Executive Secretary Medialdea, tanungin po niyan dyan. Oo. Kilala po nila ako eh. Naalala po ba nyo? Yung kauna-unahang sona Oh. ni Pangulong Duterte, sabi niya. Siya ang naging Puminto paksa. pa po siya sa tapat ko at kinamayan po niya ako. Yun, oo. Ibig sabihin po, talagang kilala niya ako. Oo. Bakit pinangangalantakan pa niya yun? Oo. Ang Pangulo, siyempre, sinabi niya, hindi ko kilala ito eh. Ayun. Pikunan ito eh. Di ba? Nagbago daw kasi ng herdo kaya hindi na. Pagpalagay na natin. Oo. Pagpalagay na natin. May pabiro lang yan kay Pangulo eh. Bakit ka napikon? Aha. Pagka pikon talo, di ba? Kayo opo. Oh. Kahit sa mga bata, basta pikon, talo ho yan. Kung ako halimbawa, kung talagang, kung hindi ka pikon, Mr. Chair, nakakaawa naman po si dating Pangulong Duterte. Hindi pa naman po siya matandang-matanda. Bakit po nakakalimutan niya na ako? Mga ganun dapat ang Ay, tirada tama, mo. tama. Yeah. Pero hindi ka dapat nagpa-apekto. Lumitaw dito. Nareyna ka ng mga pikon. Napikon talaga siya. Hindi ba? Reyna na to. Kailangan kilalanin mo ako. Pinipilit niya na, akala ko ba galit na galit ka dyan? Mas mabuti nga hindi ka na niya kilala eh. Oo nga, tama. Naisip nyo ba? Tayo ina-analyze lang natin. Kung talagang ikaw ay galit ka sa taong ito, mas mabuti pang hindi ka na niya kilala. Ba't ka nagagalit? Ba't ka napipikon nung sinabi niyang hindi kita kilala? Gusto mo palang kilalanin ka man niya? Affected niya eh, no? Affected ka. Pag hindi ka pala niya kilala, medyo masakit palang loob mo kung hindi ka niya kikilalanin. Ibig sabihin, ang laki ng importansya mo. Pag-importansya mo sa dating Pangulo. Yun ang lumilitaw. Ang liwanag naman ito eh. Di ba tayo minsan? Opo. Meron tayong ina-analyze dito eh. Nakapagbitaw din ako ng ganun eh. Aha. Sino ba itong dalawang ito? Hindi ko masyadong kilala ito eh. Naalala nyo ba yun? Opo. Naalala nyo eh. Oho. Yung isa si Congressman na atrasado. Nung nagtanong kayo doon, no? Yung isa yung artista. Oo nga, oo. Hindi ko kilala itong mga ito eh. Tapos sabi mo naman, kilala ko po sila. Kilala ko po sila, oo. Naalala mo yun? Yes po, oo. Nelson, Nilista ko pa nga po pangalan ng mga yan eh. Sabi ko ganoon, oho. bakit ako nagbitaw ng ganung pananalita? Oho. Kasi kilala ko yung dalawa yan, yung dati. Nung hindi pa nag-Quadcom eh.
Magalang yung dalawa. Kaibigan ko yung dalawa na yun. Eh. Opo, oo. Ha? Hindi nagtuturo ng ganun. Hindi niya, are you rebuking this committee? Hindi ganun yung kakilala ko. Oo. Magalang yun. Mga kaibigan ko yun eh. Yung isa, kapitbahay ko nga na gano'n eh. Paano ko ngayon sasabihin? Kaya nga sinabi ko, hindi ko sila kilala. Oo. Kasi pareho silang hindi sila abogado. Kasi malaki Umaktong na pareho pinagbago nila. abogado. Oo. Teka muna, hindi naman sino ba itong mga ito? Hindi na ito yung mga kakilala ko. Yun lang ibig ko sabihin dyan. Yun nga. Oo. Okay? Sapagkat, sinasabi nga natin palagi, hindi po kayo abogado eh. Pero kung magtanong po kayo, kahit na po wala na sa hulog, ipinipilit ninyo eh. Kaya po sa panig po nung nakakaalam ng batas, nakakaawa po kayo eh. Opo. Ito yung punto natin, kaya ako nasabi. Kaya kanina, nung sinasabi dinidiscuss natin, ba't hindi niya ako kilala? Ba't ang sakit ang loob mo? Oo. Gusto mo bang kilalanin ka pa rito eh? Galit na galit ka rito? O ngayon, pansinin mo ngayon, anong klaseng katangian ang ipinakita nila sa buong Pilipinas? Oo. Ayan. Yun. Natin magalang, bastos, Pikon? pikon, High blood, yung isa. pang-apat, high blood. Go. Mainitin ulo. Ayan. No. O yung high blood, kilala mo naman yun eh. Si Congressman Paduano yan. Kaibigan ko. Kaibigan natin yan. Walang tatalo. Oo. Walang tatalo. Pero yun, alam mo ba yung 14 na oras ko, ina-expect ko na magtatanong siya, meron siyang line of question. Hindi pala siya nagtanong. Doon ako nasipayo eh. Kasi hinihintay ko yung mga linya ng itatanong ni Kong Karamps. Wala, puro lang pala sa order. Sabi, order. Nagpo-point of order na lang siya eh. Puro point of order. Ito yung problema natin. Opo. Pag nag-point of order ka, pangkaraniwan, dapat merong mga rules Aha. na nilabag mo. Okay. Kasi raw, sinabi niya, hindi rules ang sinasabi niya eh. Oo. So, pinipilit niya yon hanggang doon lamang ang kaya niyang gawin. Pinipilit niya na merong nilabag sapagkat napatunayan na ganito, bakit iniiba mo? Wala sa hulog talaga yung mga ganun eh. Kasi pagka point of order kong tatawagin agad siya kasi uunahin siya, di ba? Priority yung point of order. Pag Eh. nag-point of order ka, ang sasabihin ng chairman, what rule Oho. has been, What is your point of Violated. order? Opo. what is the point of order? Oho. Kasi it presupposes the violation of the rule. Tama. Ano yun? Wala namang pangkaraniwan. Wala silang sinasabi na rule na na-violate. Eh. O kamukha nung sinasabi ni Congressman Abante. Oho. Pinangaralan niya si Pangulo. Aba? Oho. Pangulo, kanya, kami po yung nakikiusap, huwag po kayong gagamit ng mga bastos na pananalita na ganito, na bulgar na ganito, ganyan-ganyan. Opo. Sapagkat po, hindi namin papayagan yan. Magpo-point of order po ako. Anong basis ng point of order? Halimbawa, di ba, yung Pangulong Duterte, palagi niyang ginagamit yung PI. Yan. Alam opo. na natin yun. Huwag na Opo, natin oo. PI, sabi niya. Para sa kanya, bulgar yun. Paano kung halimbawa, nandun ako, wala lang na gano'n eh. Oho. Nasa dalawang pagdidesisyon ng Korte Suprema, yung PI, hindi isang bulgar na, isang pangkaraniwang remark na ginagamit. Oho. Kasi may nagdemanda eh. Ano naging issue ba sa korte yan? Nag-issue sa korte. Dinimanda ng Oho. ano yung termino natin? Ng kawalan ng paggalang. Kasi Opo. inano siya. Ano? Oho. Slander by the or whatever. Ang ruling ng court, hindi ano yan. Common ano lang yan eh. Ayun, ganun ba? Oho. Kasi kung papansinin mo, yung PI, Opo. pansinin mo, sa bawat ginagamit na pananalita ni Pangulong Duterte na PI, wala siyang mo. Ibig sabihin, wala siyang inaano na isang Hindi siya tao. pinapartikular sa isang tao. Wala. Oho. Basta niya, PI. Sabi niya lang. Oho. Iba yung sinabi mong PI mo. Direkta sa'yo. Oho. Pansinin mo lahat ang sinasabi niya. Wala. Kaya makikita mo, kabisado niya yung batas eh. Opo. Kabisado niya yung batas. Oho. So dito lilitaw ngayon lahat. Ito nga, nagpipilit siya, na pinipilit niya na mabuti hindi siya
hindi siya pinangaralan. Oho. Hindi lang kumikibo yung dating presidente. Oh, eh. Pwede nating sabihin sa kanya, pwede nating i-text sa kanya, basahin mo itong desisyon ng Korte Suprema, dalawang jurisprudence. Yung PI ay isang pangkaraniwang ekspresyon na ginagamit. Hindi vulgar. Ayun pala, no? Kaya pala sa Senado, hindi siya pinigil kasi sabi niya, parang, sabi ang ruling... Una, wala siyang sinabing mo. Oho, Di ba? oho. Statement of I-analyze mo lahat ng mga pinagsasabi niya. Wala Statement of yung facts mo. daw po yun eh, sabi niya. Oo. Kumbaga, yun ang nasabi niya that time, actual, nung nababanggit niya salita na yun. Oh, yun. Ayun. Oho. Tapos na ba tayo? Hindi ho, meron pa. Uuwi na ako eh. Martes pa lang eh. Nagkamali ako. Kala ko Biyernes eh. Oho. May meeting pa ako eh. Meron palang, so yun ang apat na katangian ko nga na dapat ay ma-analyze din ng Kaya ating mga natin kabayan. ine-expose, tinutulungan natin ang ating mga mamamayan Opo. para makita nila, pati katangian na kanilang ipinakita, yung kanilang decorum, yung kanilang composure, dapat sa liwanag po, sa liwanag ng mga pangyayari, salaminin po ninyo kung sino-sino sila. Oho. Oho. Naku, oo nga, no? Makakatulong yun para mag-analyze ang ating mga kababayan. Merong galing-galingan pa ron, di ba? Ayun. Yung masyadong masalita. Oho. Sa Ingles, tawagin yun, smart aleck. Smart Alec. Tagalog mo ay smart aleck. Galing-galingan. Hindi ko alam kung ano eh. Alam naman ako, konti lang alam ko sa Tagalog dyan. Opo. Kapampangan ako eh. Opo. Sa Kapampangan, ano bang tawag doon? Smart aleck. Oh. Tagalog mo nga. Naku, ngayon ko lang narinig ko yan. Ayan, ang hirap naman sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, maghanda kayo eh. Smart Alec. Yung masyado siyang Nagdudulong-dulungan ng, oo. mapaggamit ng... Tama naman yung mga salita. Kaya lang, halimbawa, pwede mo naman sabihin sa pamagitan ng isang salita lang. Gagamitin mo pa 5 hanggang 8 salita. Mapalabok masyado mananalita. Yung Mabulaklak na pananalita. Siguro smart aleck, bulaklakin. Alam mo? Pwede na ba yun, Nelson? Pwede. Pwede, oo. Hindi ba? Nga, no. So, pagka... With all due respect, I wish to manifest, Mr. Chair, that on the basis, mga ganon, ha? Yan ang mga smart aleck. Ayun. Meron namang, ayun nga, dahil hindi naman niya talaga, corroborate na ng corroborate. Wala namang word na corroborate. Affidavit ka niya. Wala namang affidavit. Ito yung kinakailangang ma-expose eh. Opo. Oh. Pagkatapos ito, ang susuri, ito ang mag-iimbestiga sa dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Salaminin mo ngayon. Oho. Kaya pala ang daming nagsasabi ngayon, Kong, at makalipas ang ilang mga araw, nag-a-analyze, mukhang napaglaruan talaga ng dating Pangulong Rodrigo Meron pang Duterte. U-tering, di ba? Ano yung U-turning? Atering dapat yun. Dahil nga sa kanilang Kala ko, dapat sana, kasi lalo na kung wikang banyaga, Opo. isip-isipin uulit-ulitin mo. U-turning ka niya. So, medyo walang, siguro utter. Utter. O kung gagamitin mong intransitive linking verb, halimbawa, uttering. Pero sasabihin, U-turning. Parang huminate na naman. Opo. Oh. Ano kasi avoid na dito. Huwag bawal umihi dito kaya. Ay, nako. Yung kawalan ng due process, yung palagi natin sinasabi. Opo. Yun nga. Baka sabihin nila due process na kayo ng due. Ano ba ibig sabihin ng due process? Bakit kinakailangang itanghal natin yun, Nelson? Bakit nga po? Oo. Hearing lang naman yan. Hindi naman korte ko. Aba, hindi. Ang due process ay nasa sentro ng ating body of laws yan eh. Kahit sa hearing ng Congress? Oo, kahit saan. Kahit po in Wala aid ding of due legislation, process. Kong, mga Ganun ba ganyan. yun? O bakit hindi mo tingnan sa avatar mo? Maski na si Daniel Webster, meron siyang sinasabi kung ano yung due process. Ganun ba? Daniel Webster, kamo, definition of due process. Daniel Yan tayo Process of nagsimula. law. Webster. Oo. Due process. Oo, tingnan mo. Definition. Talaga naman.
Kasi ang alam natin pero, Sayang yung makina mo, hindi mo ginaya. pero bago mo alamin yan, Nelson, meron tayong ilang mga mahaligang pala. Baka hindi na nga kami kumikita kung mag-aabono pa kami rito. Teka muna, wala pa tayong ano. Wala na Box daw. Populi, Box Wala Populi. muna. Wala muna tayong Box Populi, Kong. Baka magalit ang mga Hindi po. followers. Mas sabi niya, mas gusto ho namin mag-discuss si Kong kaysa tayo ay mag-Box Populi pa. Walang nakasulat dyan. Wala Benta Ito mo lang yan. ito muna. Maganda yung ano. Ay, Baka ay, ay. maputol eh. ha? Sige, sige. Yes. Yan ang Mabilis tayo. sinasabi ko sa inyo eh. Mabilis tayo. Oo. Daniel Webster, a prominent American statesman and lawyer, defined due process as a law that hears before it Oh, condemns. teka muna, bulitin mo. Hears The law. the law that hears before it Oh, condemns. Tagalog, Jen. Hears. Here's. Ano ba yung here's pa Batas na dumidinig. Ayun. Didinggin mo muna yung panig niya. Kala ko, Before it condemns. kala ko HER, here. Oh, Kala ano ko- yung condemn? Oho. Bago mo siya libakin. Bago mo siya... Kondenahin, bago mo siya Kondenahin. Bago mo siya hakulan. kondinahin. Oho. Pakinggan mo muna siya. O, tuloy. Which proceeds on inquiry Oh. and renders judgment only after trial. Yun. Which proceeds on inquiry And renders and judgment renders judgment only after trial. Oh, Yan ang due process. Makalipas ang pagdinig Oh, pa. pakikinggan mo. At pagkatapos merong inquiry, Oho. ha? Sapagkat merong isang trial. Oho. Yan ang due process. Pagbibigyan mo. Nakapagsalita ba ang Pangulong Duterte? No, puro tanong lang. Wala Ito po. may sinasabi, ha? Ong versus Senate, GR number 257401. Dalawa ito eh. At saka GR number 257916. March 28, 2023. Dito, ang Supreme Court and Bank ruled that the Senate committed grave abuse of discretion in issuing contempt and arrest orders against primarily resource persons Ong and Yang, stating that while the Senate has the power to conduct legislative inquiries, it must observe the constitutional right to due process of the persons appearing before such proceedings. Nakita mo? Oho. Napaka-importante nun. Kailangan mong i-observe yung constitutional right to due process. Oho. Ayun, sinabi na natin ng mga jurisprudence. Ito pa. The court, however, stressed that Congress's power of legislative investigation is subject to three limitations. The inquiry must be in aid of legislation. Yung number Okay, one. number one. Tatlong limitasyon. Number one, po. Number two, the inquiry must be conducted in accordance with its duly published rules of procedure. Okay. So meron talagang published rules. Number three, the rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. So dapat igagalang ang karapatan ng lahat ng iniimbitahan, ano? Unang-una, in aid of legislation. Opo. Sa makatwid, pagka hindi na in aid of legislation, labas na. Aha. Labas na. Oho. Sabi niya, the inquiry must be conducted in accordance with its duly published rules of procedure. Meron kaming published rules of procedure eh. Merong rules of procedure in aid of legislation. Aha. Meron kami doon. At nakalagay doon, the rights of persons appearing before any committee must be respected. Napakarami ng constitutional rights ng mga tao na kinakailangan mong igalang. Pag hindi mo pinagbigyan, hindi, right to, yes or no? Yung mga ganun eh. Oho. Kaya pala tama yung nabanggit natin noong nakaraan kung inquisition nga pala talaga ito. Kaya nga yung pangatlo, the rights of persons appearing in or affected by inquiries shall be respected. Inulit sa number 3. Oho. Oh. So talagang dapat ginagalang yung karapatan. Talaga. Meron pa due process. Sinabi pa. The same jurisprudence. The court further stressed that Opo. the assailed legislative inquiry seeks to aid legislation. Binigyang diin ng korte. Oo. The court further stressed that the assailed legislative... Kasi may nagdemanda eh. Opo. Oho. The assailed legislative inquiry seeks to aid legislation
not conduct a trial or make an adjudication. Ayun. Hindi para ikaw ay magpakadalubhasa na parang trial court. Oh, thus, the legislative inquiry cannot result in legally binding deprivation of person's life, liberty, or property. Punishment of legislative contempt, albeit sui generis in character, must similarly observe the minimum requirements of due process. Ayun. Must similarly observe the minimum requirement of due process. talagang- Ano yung minimum requirement? Opo. It is the law that hears before it condemns. That it proceeds from inquiry Pakikinggan pala talaga muna ko, ano? and will only Renders judgment only after trial. Ito yung pinipilit natin gawin nila na hindi nila ginagawa. Kaya pala lagi binabanggit due process of law, pero kasi pag hindi nyo nasunod yung due process of law, kahit pa makita mo para may kasalanan, technically napapawalang sala di ba? Ang isang akusado. Oo. Ang pinakamabigat dito yung binanggit na natin, kailangan ulit-ulitin natin. Baka Opo. sakali magising sa katotohanan ang mga miyembro ng Quadcom. Okay. Ito yung sinasabi nating Bengson versus Senate. GR number 89914, November 20, 1991. Ulitin Opo. natin. Nabasa na nakaraan yan, opo. Oo, pero kinakailangan ulit-ulitin Opo, opo. para ganun ma-internalize. Ano? It appears therefore that the contemplated inquiry by respondent committee, kasi dinimanda yung committee. Opo. Ito yung Senate Blue Ribbon Committee. Yung Bengson case, Oo, opo. sabi niya, it appears therefore that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation Ayun, hindi talaga sa layunin gumawa ng batas. because Oho. it is not related to the purpose within the jurisdiction of Congress. Oho. Since the aim of the investigation is to find out whether or not the relatives of the President, dating Presidente Cory Aquino, Oho. had violated Section 5, Republic Act number 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices. So, sabi ng Korte Suprema, yung kinontemplate nyo na pag-iimbestiga or inquiry ay hindi talagang in aid of legislation. Sapagat wala siyang relasyon doon sa purpose na merong jurisdiction ng Congress. Kasi ang layunin pala ninyo ay para lang malaman kung yung mga kamag-anak ng dating Pangulo ay nakalabag ng isang batas. So, halimbawa itong kay Dating Pangulong Pangulong Duterte, opo. para siyang nililitis Alam mo, tinawag siya doon. Kung titingnan mo yung sulat you are invited to shed light Oho. As a into resource several person, opo. matters or issues taken up by this committee. Resource person. Opo. In aid of legislation. Pero tingnan mo nung pinaupo siya ron. Paglilitis, anong nangyari? Para siyang akusado. Oho. Parang akusado. O ngayon, ang sinasabi ba ron ay in aid of legislation? Hindi Tinatanong siyang pilit kung ano at kung saan at nasaan ang mga kailangang mapatunayan ng ang daming mga nilabag na batas sa pamamagitan ng kanyang pagsusulong ng kanyang war on drugs. Oho. Sa mga tweet, ang sinusuri nila ay yung maaring kinasangkutan niya ng paglabag ng maraming batas, kung hindi man human rights pa, sang-ayon doon sa kanyang plataforma na usigin ang mga ang problema natin sa droga. Opo. Sa mga tweet, hindi in aid of legislation, kagaya rin ito. Ang main purpose nila ay pag-uusig, pagsisiyasat kung merong mga nalabag na batas. Oho. At kung sino-sino ang tinamaan ng batas na ito at kinakailangang managot ang dating Pangulong Duterte. So paglilitis po yun, hindi po in aid of legislation. Paglilitis ito Paglilitis sa korte. Ang Kung nangyari. dito sa Bengson, nabanggit ka agad, isang batas lang ang pinag-uusapan. Yung Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices. Ito, napakaraming... ang ginagamit na nila yung crime against humanity lahat Ayan, oo. At ang matindi pa ako, pinapaamin Di ba? Pinapaamin sa krimen Pinipilit pa aminin sang-ayon doon sa mga nakuha nilang mga pahayag kung kani-kaninong tao na hindi binalidate, na hindi inauthenticate. Nako.
O hindi nga in aid of legislation. O, paano sabi ng Bengson? Hindi mo dapat Pwede. gawin yan. Hindi pala pwede yan. Hindi dapat gawin yan. Oh. Oo. Anyway, kung saglit lang, magbe-break tayo. May mga paalaala po. Baka sa halip na kumita kami ni Nelson, mag-abono kami sa impilan. Napasarap Oo, yung kwentuhan natin eh. ha? Sa susunod na natin Opo. babanatan Tutuloy. itong, kasi nga gusto ko sanang i-discuss, meron silang ginawang panukalang batas nga itong EJK. opo. Huwag na natin muna kasi mahaba ito Ayun, eh. Opo, magandang Hindi rin i-discuss natin ko. matatapos, baka mabitin yung mga kababayan Yes. natin. Yan. Aha. Magbabalik pa po ang sa Ganang Mamamayan. At Nelson, napasisimulan na pala ng DOJ ang kanyang investigation sa Ayun, task force. Task force on EJK. So kapag ka ito'y nagsimula pwede na bang alisin ng Quadcom yung issue ng EJK sa kanilang mga issue na pinag-uusapan at ipaubaya na po sa prosecutor ang ating bansa? Dapat nga, yan na lang ang gawin nila para makaiwas na sila sa kahihiyan din eh. Opo. Alam ko, hindi na nila alam paano nila ihinto yan eh. Pero Wala alam bang ko, exit plan yan? alam ko na sa puso nila Opo. ay talagang nakasiksik yung pagnanasa na ihinto na yan. Ganun ho ba? Ngayon, dahil siguro ay yung political fallout ang kanilang iniisip, ay hindi nila mahinto ng ganun. Opo. Sapagkat iniisip na naman nila, kapag huminto tayo ng ganyang kagad, baka na naman tayo ang mapahiya dyan. Para ngayon maiwasan natin yung ganong klaseng kalagayan, gamitin na nila yung task force na inimbento ginawa. ng DOJ. Opo. Sapagkat yan naman talaga ang nararapat. Oho. Ang DOJ ang pinakapatnubay ng National Prosecution Service. Opo. At nakita nila yung maaring kawastuhan na dahil nga nagdala ng maraming ingay yung Quadcom na yan, ay saluhin na lamang nila. Sila talagang merong mandato niyan. Aha. Oho. Kung ako ang Quadcom, at ako'y minumungkahi ko na sa kanila ito, Opo. gamitin na ninyo yan. Mas magandang meron kayong parang justification at mahinto na yan kagad. Maiwasan na po ninyo ang marami pang kahihiyan na abutin po ng Quadcom. So kumbaga, pinakamabuting... Ito, may pagmamalasakit na itong pananalita natin dyan. Ha? Totoo po, totoo. Walang bahid ng panlilibak ito. Kung hindi dahil sa ang Quadcom, may parte na rin ng House of Representatives na nandyan din naman ako. Opo. Kasi kahit wala ako doon, parang ako'y napapahiya din dyan eh. Oho. Siyempre, mga kasama Hindi mo niyo rin po sa maiaalis sa kamera akin ko. yun, Opo sapagkat naman. lalong-lalo na, may mga abogado rin naman, hindi man lang sila tumayo na para sila mismo ang pumigil doon sa mga aksyon na hindi na dapat na gawin naman Opo. bilang miyembro ng Quadcom. Lalong-lalo na doon sa pamamaraan ng pagtatanong, yun lamang mekanismo at saka proseso, questionable na yun eh. Oho. Dapat sana nagtalo-talo na muna sila kung itutuloy yun o hindi. Oho. Ngayon, nandito na yung task force. Isang mabuting kaparaanan na yan at dahilan para sa kanila para po itigil na ninyo. Oho. Nako. Ngayon ata, parang ipinupush pa yata ng ilang mga mambabatas kong yung nabanggit ng dating Pangulo na waiver. Parang sinasamantala na yung pagkakataon sapagkat under oath naman daw ang Pangulo. Nung sabihin niya yun, dapat ituloy na raw niya ang pagbibigay ng waiver para Kaya sa nga, kanyang mga bank binabasa na accounts. natin itong mga jurisprudence din eh. Baka sakali, sa kaloob-looban ng kanilang mga puso, ay maramdaman nila yung konting kirot na mga sinasabi natin. Okay. Halimbawa, Oo. dito sinasabi nating Bengson, Aha. Oo. yung Bengson versus Senate, ay nag-cite pa siya ng kaparehong jurisprudence. Sinite niya yung John T. Watkins versus United States. Ano? Opo, sa Amerika. Na sinasabi rito, para lang malaman nila na dapat tumigil na sila eh. Nililiwanag natin na wala na po sa mandato ninyo ang ginagawa ninyo. Ito sinasabi. But broad as this power of inquiry, very broad, it is not unlimited. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the function of Congress. Nor is the Congress a law enforcement or trial agency. So sinasabi niya rito eh. These are functions of the executive and judicial departments of government.
Opo. Ito, letra por letra ang sinasabi na. No inquiry is an end in itself. Opo. O yun, maliwanag yun. It must be related to and in furtherance of a legitimate task of Congress. Oho. So wala kang, hindi mo ma-justify na parang ito'y objective. It is not a means. Ha? Yung means hindi end in itself eh. Opo. Ang liwanag nito eh. Investigations conducted solely for the personal aggrandizement of the investigators or to punish those investigated are indefensible. Kasi ang mangyayari nito, personal aggrandizement na lang eh. Ang sinasabi, these are functions of the executive and judicial departments of government. Yung trial agency, ito yung court. Yung prosecutor, DOJ. ito yung executive, DOJ. So, paano mo? Oh, meron pa, sinight pa niya yung Barenblatt versus United States. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate, sabi niya, yun lang ang gawain mo eh. Either to legislate or to appropriate, it cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. Hindi pwedeng tumawid ng bako. Anong parte nitong mga binabasa natin ang mahirap intindihin ng kahit sino doon sa mga miyembro ng Quadcom? Lalong-lalo na siguro doon sa namiminuno ng Quadcom. Oho. Lacking the judicial power given to the judiciary, tingnan mo ha, lacking the judicial power given to the judiciary, it cannot inquire into matters that are exclusively the concern of the judiciary. Opo. May kakulangan talaga ko, ano, sapagkat hukuman lang talaga ang nakatutubo. Hukuman lang. Hukuman lang talaga. Nagpo-prosecute ka. Sabi niya, Opo. neither can it supplant the executive in what exclusively belongs to the executive. Ano yun? National Prosecution Service. Ay, anong gagawin natin sa mga... Malinaw na eh. No? Nililinaw lang natin. Sabi pa niya, the mere semblance of legislative purpose, kahit nakapagpalitaw ko, kunwari, would not justify an inquiry in the face of the Bill of Rights. So hindi pa rin Palagi mong magagamit. binabalanse yun eh. The critical element is the existence of and the weight to be ascribed to the interest of Congress in demanding disclosure from an unwilling witness. So pakikita mo, yung bang interest, yung weight Opo. ng purpose at saka yung interest, Opo. balansihin mo doon sa napakalawak Oho. na karapatan ng Bill of Rights. Ah. Ito yung balancing. We cannot simply assume, sabi niya, however, that every congressional investigation is justified by a public need that overbalances any private rights affected. So, hindi ka pwedeng sasabihin mo na lang, hindi po, meron pong public need eh. Hindi ganun. Because you have to balance it with private rights affected. To do so, sabi niya, pag pinilit mo yan, Pag ginawa mo pa yan, pag ginawa mo, would be to abdicate the responsibility placed by the Constitution upon the judiciary to ensure that the Congress does not unjustifiably encroach. Yun. Encroach. Opo. Sa judiciary yan eh. Huwag kang tatawid dyan. Huwag mo Sinasaklaw kukunin mo na. yan. To Sinasaklaw mo encroach na. upon individual's right to privacy nor abridges liberty, speech, press, religion, or assembly. Ito yung pinoproteksyonan sa saligang batas. Ito yung naka-enshrine sa Bill of Rights. Hindi mo basta-basta matitinag yan, Jem. Oho. O yan. Nangingibabaw pa naman dapat, no? Sa lahat, yung ating Bill of Rights. Ayun. Kung halimbawa nandun ako, sinabi ko itong mga ito, paano mangangatwiran yung mga yon? Oho. Ayun nga. Hihinto na lang kayo. Baka lalo kayo mapahiya. Oo nga. Maging apply Oho. in order to terminate the proceedings of the Quadcom. Ayan. Nako, Kong, Nakapag-English pa tayo ng tuloy, Jen. Oo nga po, Kong. Nako. Yan mo nga yan, itagalog mo nga para... Kong,